muna, ako, medyo hindi ako believe doon Pakinggan natin to. siya ngayon ang opposition. Okay. Opposition. The face of the opposition is Rodrigo Roa Duterte because he started it. Yon. Sabi dito, Coach Oli, correct me if I'm correct. Napakalaking bagay ni BP Sara kung bakit nanalo si Bangangers tapos wala man lang siyang official statement sa resignation ni Madam BP Sara. Ayun nga, tamang-tama ka po. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Ka-unity mo eh. Hindi naman niya katulad ni PRRD tsaka ni Lenny. Na kontrapelo. Si Lenny wala nang ginawa kung hindi kumontra una pa lang. Si BP Sara kasama mo sa unit team. Walang statement. Di ba mabigat yun? O eto. Kasi alam nyo, maraming statement na lalong-lalo na itong mga Makabayan Block na binabanatan hindi daw dapat opposition leader. Ulo ng oposisyon itong si BP Sara. Ha? Ito, tamba ha. Umaatake na naman itong mga Makabayan Block mo ha. Itong mga taga-tahol mo dyan sa Kongreso, umaatake na naman ha. Kaya maganda itong sinabi ni Attorney Sal Panelo. Okay? Ito, ang totoong opposition leader daw ay si PRRD dahil siya ang nagsimula nito. Mamaya, ipaliwanag natin na maayos. He was the one who publicly opposed this administration. So he is the face of the opposition. Now, Sara Duterte, sa akin, tingin ko, she will be the heart of those who are against a bad government. Yon, maganda yan. No? Si PRRD, ang muka, ang opposition leader. Si BP Sara ay ang puso ng oposisyon. Kontra ang dilawan dyan kasi para sa kanila, ang opposition leader daw, si Lenny, si Risa, doon naman sa mga tagatahol ni Tamba, ang dapat opposition leader daw, ganito, kala mo kakalinis nila, di ba? Ayaw nila talaga sa Duterte, alam nyo naman, di ba? Alam natin ba't ayaw nila sa Duterte kasi yung kanilang grupo na ay mahirap na kasi sasabihin red tag tayo. Basta alam naman natin kung ba't ayaw nila sa Duterte. Di ba? Kaya ayaw nilang tawagin si BP Sara na opposition leader. Bobo. Alam nyo kung bakit? Sinong gusto nyong gawing opposition leader? Opposition nga eh. Ang dilaw ba ngayon opposition pa rin? Real talk. Oo nga nang oo yan. Baka nga daw si Lenny pang ipalit kay BP Sara as DepEd Secretary. Meron bang ganung oposisyon? Ito Makabayan, kunwari ko, kontra ng kontra. Sino ba kinokontra nito Makabayan? Hindi ang Duterte. May kinontra ba itong Makabayan na ito tungkol dyan sa kumakalat na pagsusugapan ng Kamara sa pera? Yung hindi pinapalabas yung yung budgetan dyan sa Kamara, kinokontra ba nila? Paano sila naging oposisyon? Tingnan mo, maniwala kayo sa dulo niyan. Makasip-sip din yan kay Tamba o kay Marcos. Di ba? Pero ito issue sa akin. Alam mo, ito para akin lang naman in my opinion. Hindi naman kailangan pangalanan kung sinong opposition leader o hindi. Totoo lang. It's not an issue. Ang tanong, sino ba talaga ang tunay na nakikipaglaban sa pag-abuso ng gobyernong ito? Sige, sabihin natin, si Lenny ang totoong opposition leader. May mangyayari ba? Papakinggan ba ng taong bayan? May influence ba? O inidoro na talaga ang dilaw? Kaya na sumagot. Alam nyo sagot. Pero as far as I'm concerned, wala nang influence yan.
Mahina na yan. So kahit tawagin mo opposition leader yaw, alang kwenta. Bukas magsisisigaw yan. Ito. Bukas magsisigaw yan. Nagalit sila kay Marcos. May effect? Bukas magsisigaw ang mga Makabayan Black. Galit sa ginagawa ni Marcos ng administrasyong ito. May effect? So anong importance kung tawagin mong opposition leader o hindi? O tawagin nating kulelat opposition leader si Sara. Pero bukas nagsalita yan kay Marcos. Puno ang EDSA. Tama o tama-tama? Sinasabi ko sa inyo eh. Bakit nagiging concern tayo sa title? Kung hindi naman epektibo. Ay, ang problema, buo kayo ng buo ng grupo. Ala namang kwenta. Makabayan Black, may influence ba? O taga-tahol lang kayo ni Tamba? Walang kwenta eh, walang influence. Tingnan ninyo, nung nagsalita si BP Sara one word, Tamba hanggang ngayon, tatak. Nung nagsalita si BP Sara ng mangga, hanggang ngayon, tatak. Nung nagsalita si PRRD ng bangag, hanggang ngayon, tatak. So what the hell? Anong kailangan natin dyan sa title na yan? Hindi na issue yan. Hindi, di ba? Totoo. Si Lenny, sige, magsisisigaw dyan. Papansinin pa ba? Hello? Si BP Sara nag-resign lang, hindi nagpa-interview, napraning ang Malacanang, nag-meeting. Hanggang ngayon walang statement. Praning sila. Di ba? Yan ang influence. Ikot ang tumbong nila. Ang daming naprunong. Kaya nga sabi ko dun sa SMNI, nung nag-live kami dun, yung aming programa, napulo ang Goldilocks. Ang daming nagbilihan ng pulburon. Oy, naku, may problema tayo, madidepress tayo, tira tayo pulburon. Di ba? Yan, naubos ang pulburon sa Goldilocks. Ay, Jay Guevara, shoutout. Andito na naman si Jay Guevara. Tandaan nyo yan. Hindi na kailangan ko sino. Kahit tawagan yung opposition leader, si Lagman, si Lamas, puro hindi naman, wala namang pakinabang yung mga yan. Title. And good governance, siya ang puso nun. Okay, since Attorney Sal, since mas malapit naman talaga kayo dun sa father ni Vice President Sara Duterte. Ito muna ha. Kasi alam nyo, eto yan. Ang ganda nung timing ni BP Sara. Sinasabi nga nila, anong significance nung niya? Di ba? Sabay daw kay Rizal, etc. Hindi, basta may sinasabi itong mga dilawan, itong gano'n. Si Lamas, may sinasabi sila, hindi ko na maalala, basta narinig ko. Ito, significance niyan. Yung same date na yon na nanumpa si BP Sara as DepEd Secretary. Yun din ang same date na nag-resign siya. Pero ito pinakamatindi. At alam kong alam nila ito, kaya napapraning sila. Anong petsa na? Magju-July na. Takot sila yan eh. Marisa Nishioka. Maraming salamat. Sabi niya, pang coffee lang coach. Ayan. Thank you. From Japan. Ayan, ayos to, pang kape. Sobra magkano bang kape sa Starbucks? Less na, no? Pero thank you sa sobra. Maraming salamat, Marisa Nishioka. Asan ako? Wala ako. Lamas ba talaga, Coach Oli? Lamas lang yun. Yung si ganun. Diba? Useless pag-resign ni Sara kung walang people. Antay lang kayo. Sila nga kinakabahan na bakit? Allergic sila sa July. Alam nila yung July. Di ba?
Alam nila yung patungkol dyan sa July, huhulihin daw ng ICC si PRRD. Basta, tayo-tayo na lang, nagkakaintindihan tayo, alam natin yung July. Kaya nga kinakabahan yung mga yan. Grabe, nag-resign si BP Sara kung kailan malapit na mag-July. Oh, di lalong natakot. Ay tandaan nyo, isang salita lang ni BP Sara eh. Magbigay lang yan ng date. Halimbawa, sabihin ni BP Sara, Monday, sa KOJC Kingdom, 8 p.m. kita-kita. Oh, sabihin lang niya. Tuesday, EDSA, 8 a.m. Sigurado yun. Ang dami ng pulis doon. Bakit? Kakabahan. Ayun ang tinatawag natin na hindi lang basta-basta opposition leader, may influence. So wag nyo na pinagpapapansin yung title, I really don't care about the titles. Ang daming ganyan, bumubuo ng grupo. Buwag din yan, tandaan ninyo. Di ba ano nangyari sa Makabayan Black? May pakinabang? Wala din. Di ba? I know you know what I'm saying. Di ba? Marami ng truck agad dyan. Simpleng ganun lang ng magkita-kita lang pa-picture si PRRD, hawak kamay kasama si Baste at saka si Sara Duterte. Nako! Unyemas, ubos na naman ng pulburon sa Goldilocks. Ang daming kakabahan dyan. Ngayon, kailangan pa ba natin i-discuss kung sino totoong opposition leader? Hindi na siguro, no? Alam natin na sabi nyo nga kung merong muka ng oposisyon ay mukhang si PRRD yon, ano. Meron na ba kayong naririnig sa kanya or kasama ba kayo sa mga nagpupulong with him para sa consolidation of forces at paghahanda sa darating na halalan? Alam mo si Presidente Duterte, hindi ibang estilo nun eh. Okay. Hahayaan niya na magkaroon ng mga groupings. And then, pag hiningi... Ayaw mo magkaroon ng groupings? Ayaw mo gumaya. Ano? Kanyang advice, payo, o tulong, saka siya papasok. On his own, he will not interfere. Pero hindi siya nagpo-form ng lineup para sa senador man lang at kasali ba kayo sa mga posibleng nasa lineup na yon? Number one, definitely he is not. Okay. Okay. Pangalawa, about me, whether I'm running or not, I'm running away from. From the senator. Okay. Okay. Sa senatorial lang, baka sa mga ibang posisyon, wala po ba? Wala. Okay. Si Presidente Duterte, ang advice ko sa kanya, sabi ko sa kanya, kung akong masusunod, tumakbo ka na lang ng mayor kung ayaw ni Baste. Mayor Baste. Tumakbo ka mayor, and then pagdating sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang vice presidente ni Inday Sara kasi kailangan talaga makabalik. Okay. Yun. Gusto ko yun sinabi ni Atty. Sala. Gusto ko yun. Pero medyo iibahin ko lang konti. Si PRRD tumakbong mayor ng Davao. Tapos si Baste tumakbong senador sa 2025. Pagdating ng 2028, mag-vice president si PRRD o si Mayor Baste kay BP Sara. Magandang line. Kasi alam nyo, kaya nga sinasabi ko, ang tunay na DDS ay hindi pinag-aaway ang mga tunay na DDS. Yes, we agree na tama yung ginawa ni Baste, pero wag na nating pag-awayin sila Mayor Baste at sila Baste at saka sila Mayor Baste at saka sila Bongo at saka si Bato. Kasi kailangan natin ng numero sa Senado at kailangan natin ng tunay na mahal si Tatay Digong. Baka lang medyo naduwag or naging busy or alam nyo na, let's just accept kung ano man ang kakulangan nitong mga to. Ang importante, ginising na ni Baste at sana magising na sila. Pero hindi po ito para dagdagan pa natin at pag-awayin sila. Ang tunay na DDS ay hindi na ito pinalalaki. Bagkus, ito ay dapat pinagbabate at gisingin si Bato at si Bongo. Hindi para, wag suportahan yan. Kasi pagka ganun, nawawalan tayo ng numero sa Senado. Kailangan po natin ng numero sa Senado dahil ang Kamara utu-utu na, hawak na sa liig.
hawak sa liig ni Tamba. Ngayon, kung ang Senado, hahayaan pa natin ng ganun. Hindi nyo ilalaglag pa natin yung mga DDS, pag-aawayin natin. Ang problema lang naman natin, tahimik, si Bongo at saka si Bato. Pero alam naman nating loyal lahat itong mga to kay Tatay Digong. Gisingin na lang natin. Yun lang naman Kaya ang ganda nung sinabi ni Mayor Baste na he can still redeem himself. Ibig sabihin, meron lang kailangan gawin. But at the end of the day, pare-pareha sila. Mahal nila si PRRD at ang taong bayan. So, wag na nating anuhin sila, ha? I agree, gisingin natin. No? Kasi alam mo, sa totoo lang, marami pong natulungan si Senator Bongo dyan sa Malasakit Center. We cannot all deny that. Marami talaga siyang natulungan. Ang dami nating kababayan na natulungan. Diba? Epektibo naman siya Kaya lang talaga, medyo soft-spoken siya. Hindi siya talaga, alam mo, hindi lang siya talaga vocal. Oo. Pero that is not an excuse. Kaya nga ulitin ko, ginigising natin. It's about time that Bongo and Bato should be vocal and take side. Hindi pwedeng nasa gitna. Ako, sorry talaga, ayaw ko ng politikong nasa gitna. Mas gugustuhin ko pa, pumunta na lang kayo sa pula kaysa nasa gitna kayo. Kasi kung sa pula kayo, alam namin na kayo'y traidor. Kaysa nasa gitna, ang ginagawa nyo para kaming inuuto ninyo. Okay? Hindi ito para ilubog si Bongo at si Bato. Huwag nating ilulubog ang mga tunay na DDS. Ulitin ko, kailangan natin ng numero sa Senado. And I'm sure everybody knows, mahal talaga nitong mga taong ito si PRRD. Alam nyo yan Alam kong alam nyo yan. So, again, kalampagin, gisingin. Hoy, gising! Ganyan, gising! Pero hindi ibig sabihin ilaglag. Parang anak mo, may kakulangan. Ibig bang sabihin, ikakatwa mo yung anak mo? Hindi. Ang tunay na magulang na nagmamahal sa anak, kahit anong katarantaduhan ng anak, hindi mo kayang itatwa yan. Mainis ka, yes. Sasabihan mo, papaluin mo, magagalit ka. Baka ano pang masabi mo masamang salita. Pero never mo ilalaglag ang anak mo kung tunay mong mahal. 'Di ba? Same thing. Okay? Nagkaintindihan na po tayo, ha? Kasi tunay na mga tunay na mga, kasi ako nakaka-relate ako lagi ko sinasabi yan sa mga anak ko. Ito yung mga gusto kong gawin ninyo, gusto ko mag-abogado ka, wag ka mag-boyfriend, mga ganon. But at the end of the day, tao yan, magkakamali yan katulad ko. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, pag nagkamali kayo at ginawa niyo yung ayaw ko, balik lang kayo sa akin because you cannot do anything that will stop me from loving you. Ganun kasi, anak mo yan. At the end of the day, anak mo yan. Hindi mo kukonsintihin, pero anak mo pa rin. Naintindihan na po, ha? So, ganun din po yan. Ganun din dito. Kasi ang problema, pinag-aaway tayo. Wag tayo. Mag-iingat tayo sa pinag-aaway tayo. Check nyo. Una, totoo ba silang DDS? Check nyo na yung dati. Don't believe me. Kayo na mag-check. Tunay ba silang DDS? Yung pinag-aaway itong dalawa. Yung mga vloggers na pinag-aaway itong dalawa, check nyo na. Don't believe me, you check it. At least maniniwala kayo sa sinabi nyo. Okay? Diretso. Pero, follow up lang doon, Attorney Sal. Medyo nababanggit sa mga survey yung pangalan po ni PRRD sa senatorial So wala bang ding pag-uusap tungkol doon sa possibility na yon? Hindi siya interesado. Sinabi niya na. Yun. Pati yun nga si Mayor Baste ayaw din mag-Senado. Pareha sila hindi interesado. I hope they will change their minds. Kasi iba talaga ang Iba talaga. I'm sorry ayoko naman kasi baka magalit yung mga anak ni PRRD sa akin. Kasi sabihin naman gusto lang magpahinga ng tatay namin, ayaw niyo pampayagan. Naiunawaan ko yun. Kung ako lang talaga gusto ko siya magpahinga.
Pero sa nangyayari ngayon, pasensya na po, kailangan talaga namin ng Duterte. 'Yun ang problema do'n, Alam ko ayaw niyo kasi mas gusto niyo diyan sa Davao, mahal niyo, pero, alam ko namang naiintindihan niyo yung amin, 'di ba? Lubog kasi Pilipinas. Nakita namin yung ginawa nung tatay niyo sa Pilipinas, Siyempre mako-compare namin, gusto namin bumalik sa gano'n. Ako sa totoo lang ayaw ko ng adik. Lahat ng pulitiko na susuporta talaga, yung tunay, hindi yung peke. Tagaan niyo sa bato kahit pula yan, kahit dilaw yan. Pero yung susuporta, susugpuin ng adik, naku, papaboran ko yan. Pasensyahan na tayo, as early as now sinasabi ko yan, kasi ayoko ng droga. Kahit pula pa yan, kahit dilaw. Wag lang peke yung kunwari, "Ay nasugpo namin ang biggest drug hole." "Ay nasugpo namin yung pero questionable yung kanilang ano. Ayoko nung gano'n, yung tunay. Kaya okey lang din sa aming mga taga Davao, sabi dito, doon na lang mga Duterte sa Davao. Kaya nga, I mean, sa totoo lang naiinggit ako sa Davao. Oo. Sino ba naman ang hindi, ang linis nung lugar nila. Siguro ako, I'm really considering, pero not now kasi active pa ako sa career ko, Pero siguro I'm really considering na 'yan ang mga retirement place ko na inaay, yang Davao, 'no. 'Pag talagang, hindi na ako ano, kasi napaka-peaceful, Iba ang Davao, nakakainggit.